Ang China ay pinamamahalaan ng Communist Party of China noong 1990s, isang rehimen na humawak ng kapangyarihan mula noong 1949. Dahil dito, malaking bilang ng mga Chinese citizens ang nandayuhan mula sa bansa na ang ilan ay piniling manirahan sa Estados Unidos. Kabilang sa kanila sina Mingming Chen at Liang Chao, na dumating sa Ohio at nagpatayo ng kanilang sariling restaurant. Noong 2017, nangyari ang isang trahedya nang may matanggap na tawag ang pulisya mula sa kanilang restaurant. Noong January 9, 2017, sa North Canton, Ohio, isang ina na si Mingming Chen ang nakagawa ng isang bagay laban sa kanyang 5 taong gulang na anak na babae na si Ashley Xiao. Ang insidente ay naganap sa restaurant ng pamilya. Ito ay resulta ng isang hindi makontrol na galit ni Mingming at kakulangan ng maternal bond. Ito ay kwento ng isang nakakatindig balahibo na lihim ng pamilya na nakatago sa loob ng mga pader ng isang maliit na negosyo. Ang biktimang si Ashley Xiao ay isang musmos na bata na kamakailan lamang ay bumalik sa Estados Unidos mula sa China kung saan siya pinalaki ng kanyang lola. Nagsalarin ay si Mingming Chen, ang kanyang mismong biological na ina. Ang kawalan ng kakayahan ni Mingming na mapalapit kay Ashley na pinalubhan ng mga stress sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo at pag-aalaga sa 2 bata ay nagtapos ang isang sandali ng hindi makontrol na galit na humantong sa isang hindi kanais-nais na pangyayari. Habang hindi direktang sangkot sa krimen ang ama ni Ashley na si Liang Chao, ay gumanap naman siya ng isang mahalagang papel. Siya ay tumulong na itago ang krimen at iligaw ang mga awtoridad. Noong January 9, 2017, tumawag sa pulisya ang may-ari ng lokal na restaurant na si Liang Chao upang humingi ng tulong na hanapin ang nawawalang 5 taong gulang na anak na babae na si Ashley. Sa tawag ay ipinaliwanag niya na nang bumalik siya sa kanilang restaurant matapos sunduin sa paaralan ang kanilang panganay na anak, ay ilang oras na nilang hindi mahanap na mag-asawa ang kanilang anak na si Ashley. Tinanong ng dispatcher kung naniniwala ba siyang maaaring kinuha si Ashley ng isa sa mga trabahador nila sa restaurant. At kinumpirma ni Liang na siya at ang kanyang asawa lamang ang nagtatrabaho sa kusina kung saan niya huling nakita ang kanyang anak na natutulog sa isang higaan. Sa halip na matakot na baka tinangay ang anak, ay sinabi ni Liang sa dispatcher na malamang ay gumala lamang sa likod ang anak at ito ay naligaw sa labas. Mabilis na dumating ang mga pulis sa Ang's Asian Cuisine at kumuha ng karagdagang mga pahayag mula sa mga nalilitong mag-asawa na sina Liang at Mingming. Pagsapit ng hapon ng January 10, naglabas ang mga awtoridad ng Ohio ng statewide endangered child alert para kay Ashley. Ilang oras pa lamang pagkatapos mailabas ang alert, ay natagpuan ng mga investigador ang katawan ni Ashley na nakatago sa isang lugar sa kusina ng restaurant. Ang katawan ay nakita malapit sa isang freezer unit kung saan nakaimbak ang mga pagkain. Ang pagkatuklas na ito ang nagudyok sa pag-aresto sa parehong mga magulang ni Ashley noong January 11, 2017 para sa iba't ibang krimen na konektado sa maliwanag na pananakit sa kanilang maliit na anak na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sina Liang at Mingming ay pinatawan ng $5 million bond bawat isa dahil naniniwala ang hukom na bagaman inulat ng mag-asawa ang pagkawala ng anak, ay naniniwala sila na maaaring isa sa kanila ang pangunahing salarin at ang isa ay tumulong sa pagtago sa katawan ng bata. Sinasabi rin ng mga rekord ng korte na trinato nila ang walang buhay na katawan ng kanilang anak sa paraang nakakagalit sa sinuman. Sa interogasyon kay Liang, matapos ang kanyang pagkaaresto kaugnay sa pagkamatay ng kanyang anak, ay inilarawan niya ang pagbabalik niya sa kanilang restaurant noong araw ng January 9. Ayon sa kanya,
ay nadatnan niya ang kanyang asawa na nagagalit kay Ashley dahil ang bata ay hindi pa rin potty trained sa kabila na siya ay 5 taong gulang na. Ito ay dahil si Ashley ay lumaki sa poder ng kanyang mga magulang sa loob ng 4.5 taon at hindi siya tinuruan na gumamit ng banyo. Sa kasamaang palad, sa 6 na buwang pananatili ng anak sa poder nilang mag-asawa, ay hindi rin sila nagtagumpay na ipotty train ito at nanatili pa rin siya sa paggamit ng diaper. Ipinaliwanag ni Liang sa mga investigador na dahil sa galit ay inihampas ng asawa ang ulo ni Ashley sa sahig ng maraming beses, na naging sanhi ng pagkawala ng malay ng bata at kalaunan ay nahirapang huminga. Nang makita niya na may berdeng likido na lumalabas sa bibig ni Ashley, ay dinala niya ito sa banyo at sinubukan niya itong linisin. Ngunit napagtanto niyang huminto na sa paghinga ang anak at sa kanyang takot ay nagsimula siyang magsagawa ng CPR ngunit hindi nagtagumpay. At ang 5 taong gulang na anak ay kalaunan ay tumigil ang paghinga dulot ng kanyang mga pinsala na ayon sa mga kernel ay blunt force trauma sa ulo at katawan. Dahil dito, ang mag-asawa ay nagsimulang magpanik at sinundo ang kanilang panganay na anak mula sa paaralan. Inihatid ng mag-asawa ang wala ng buhay na katawan ni Ashley sa kanilang restaurant, ang Asian's Cuisine sa Portage Street sa Jackson Township para makita siya ng kapatid ni Ashley at i-verify ito sa pulisya. Ang 6 na taong gulang na kapatid ni Ashley ay inilagay sa pangangalaga ng Stark County Family Services. Inamin ni Liang na inilagay niya ang katawan ni Ashley sa loob ng lalagyan ng asin sa freezer ng restaurant para mabawasan ang baho. Makalipas ang 12 oras ay tumawag siya ng pulis at sinabing nawawala ang kanyang anak. Sinubukan ni Liang na pagtakpan ang kanyang asawa na si Mingming. Habang si Liang Xiao ay isang American citizen, ang kanyang asawa naman na si Mingming Chen ay isang Chinese national na nakatara sa US nang walang naaangkop na dokumentasyon. Natakot umano si Liang sa matinding pananakit ng kanyang asawa kay Ashley, ngunit ayaw niyang masangkot ang asawa sa investigasyon ng pulisya kung saan ay maaaring matuklasan ng mga awtoridad ang kanyang katayuan sa imigrasyon. Ayon pa kay Liang, ay hindi niya inaasahan na iimbestigahang mabuti ng mga pulis ang pagkawala ng 5 taong gulang na anak, kaya iniulat niya na nawawala si Ashley at tinulungan si Mingming na itago ang katawan ng bata sa kusina kung saan katatapos lang nilang mag-serve sa mga customer. Ayon kay Liang, akala niya ay kukunin lang ng mga opisyal ang kanyang report at hindi niya inaasahan na ang mga investigador ay hahalughugin ng mabuti ang kanilang restaurant para maghanap ng potensyal na ebidensya. Sa interogasyon naman kay Mingming ay inamin niya ang pagpatay sa kanyang anak na si Ashley. Sinabi niya ang kanyang hirap sa pagganap niya sa pagiging isang ina habang nagtatrabaho sa isang restaurant. Ipinaliwanag niya kung gaano siya nahihirapan na maging magulang kay Ashley at ang pagkainis niya sa hindi pakikinig ng anak sa kanya. Nang tanungin siya tungkol sa pagtatapon ng katawan ng kanyang anak, sinabi ni Mingming na inutusan niya ang kanyang asawa na siya na ang bahala dito ngunit hindi niya alam ang mga detalye. At nang tanungin tungkol sa dahilan ng pananakit niya sa kanyang anak, ay sumagot siya na hindi na niya ito naaalala. Ang tanging naaalala lamang niya ay ang kanyang galit sa anak. Ipinapakita ng mga rekord ng korte na ipinaalam ni Mingming sa isang psychologist na ayaw niyang saktan ang kanyang asawa sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng katotohanan na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni Ashley. Sinabi niya na inutusan siya ng kanyang asawa na aminin ang krimen upang matiyak ang paglaya nito sa kulungan at upang maiwasan ang kanilang isa pang anak na kunin sa kanila. Ipinaliwanag naman ni Liang na sinabi sa kanya ng kanilang abogado na kung makukumbinsin niya na umamin ang asawa ay tutulungan siya na makalaya para may mag-alaga sa kanilang isa pang anak dahil kung makukulong silang pareho ay maaaring kunin sa kanila ang bata at ipaalaga ito sa iba. Si Mingming Chen ay unang kinasuhan ng murder at felonious assault kung saan siya ay nag-plead ng not guilty
dahil sa pagkabaliw noong October 12, 2017. Ngunit noong December 29, nakipagkasundo si Mingming at nag-plead siya ng guilty sa involuntary manslaughter kung saan siya ay nakatanggap ng 22 taong sintensya. Bukod pa rito, sa kanyang paglaya, malamang na ipatapon siya sa China dahil siya ay illegal na nandayuhan sa Estados Unidos noong siya ay teenager. Sa mga paghaharap sa korte ay nagsasaad na ang isang mental health professional ay nagsagawa ng isang independenteng pagsusuri kung saan sinabi niya na ang nasasakdal ay isang battered woman dahil siya ay dumanas ng physical at psychological na pang-aabuso mula sa kanyang asawa at siya ay dumanas ng anxiety, depression at panic attacks. Bilang bahagi naman ng deal ni Liang Chao sa state prosecutors, ay pumayag siya na tumestigo laban sa kanyang asawa kapalit ng pagbaba ng kanyang kasong murder. Nakatanggap siya ng 12 sintensya noong January 18, 2018 para sa 2 bilang ng child endangerment, corpse abuse, obstruction of justice at evidence tampering. Ang defense attorney ni Mingming Chen na si Richard Drucker ay sinabing sa palagay niya ay hindi isang halimaw ang kanyang kliyente. Sa tingin niya si Mingming ay nabigla lamang at nagkamali sa oras na iyon. Malinaw sa mga malapit kay Mingming na ang kanyang mga aksyon ay hindi niya pinag-isipan at hindi niya nais wakasan ang buhay ng kanyang anak. Gayunpaman, ang isang nakamamatay na kombinasyon ng pagkadismaya, pressure mula sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo at pagiging malayo ng loob kay Ashley dahil ang anak ay pinalaki ng kanyang mga lolo at lola, ay humantong sa mga pang-aabuso at padalos-dalos na desisyon na humantong sa paglahok nilang mag-asawa sa pagpatay at pagtatago sa katawan ng kanilang anak na si Ashley. Ang inosenteng si Ashley Xiao ay karapat-dapat bigyan ng pangunawa at pasensya ng kanyang mga magulang sa halip na galit at karahasan. Tulad ng hindi mabilang na mga kwento ng shaken baby syndrome, ang kwento ni Ashley ay nagsisilbing paalala sa mga magulang na ang pagkawala ng pasensya kahit sa isang sandali lamang ay maaaring magresulta ng isang kalunos-lunos na pangyayari na pagsisisihan habang buhay.